32:16. Ito po yung dalawang bagay po, na makikita po natin sa verse ng chapter 1 na binasa natin, yung Book of Romans 12, at saka po sa 1 Peter. Doon po sa Book of Romans 12, 1 to 2, diyan po, bigyan natin ng pansin yung renewing of your mind. Sabi, and do not be conformed to this world, but be transformed, sa English po ito, by the renewing of your mind. Doon po sa Romans chapter 12. Verse 1 to 2. So, 1 Peter naman, ito naman po ay holiness starts with preparing our minds. Ano po sabi diyan? Kaya nga ihanda ninyo ang inyong mga isipan. Ano po ang pinapahanda? Isipan. Para sa dapat ninyong gawin. Maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang kakamuhin ninyo kapag nahayag na si Jesucristo. 14. Bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo wala pang tunay na pagkaunawa. Siguro naman po sa tagal natin sumisipa, marami na tayong mga nauunawaan. Marami na natanim sa ating puso na ating naunawaan at sinisikap natin ito ay masunod. Sa verses 15, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Amen? So, sabi po natin, ang isang sinasabi natin, mahirap magpakabanal kapag nasa paligid mo ay hindi banal. Kasi minsan, kung ikaw lang nag-iisang banal doon sa isang circle, tapos yung lahat na natin na hindi banal, talo ka yata doon. Pero hindi, mas makapangyarihan ng Diyos eh. Naniniwala ko, kahit nag-iisa ka doon sa isang circle, na lahat sila ay hindi banal, at ikaw ay nagsisikap magpakabanal. Naniniwala ko sa tulong ng banal na spiritual ko. Tayo magagapi natin gaya ng sabi ni Pablo. So, yung nila ang panlaban nila yung makapangyarihan ng Diyos. Para magabi yung mga puta ng mga maling kaisipan. So, dito po, makikita natin na holiness starts with preparing our minds. So, doon po yun, mababasa natin, di ba, doon sa verse 13. Doon sa verse 13 na sinasabi dyan. Madali po nga natin sa verse 13. Yun ang almost sa verse 13 po. Ngayon, di ba, pinapailan sa atin yung ating isipan. Ayan, kaya ihandaan ninyo ang inyong mga isipan. Isipan, yung pinapahanda ko sabi, isipan. Dito po kasi lahat yan eh. Dito lahat gumagalaw eh, Kaya nga kapag diba, naalala ko, diba, kahit mga kilala na aksidente. Excuse me po, na may kwento lang. Ito diba, kilala niyo naman po si Dixon. Nalibat po kasi talaga ito, responsibilidad na gagawin ang function sa ating katawan. So, kaya sabi sa atin, ihanda ninyo ang inyong mga isipan. Kung mapapasin na bakit isipan, yung ipinapakita sa atin dito sa bagay na to. Basahin po natin, balikan po natin ang Philippians 4. So, meron po diyang apat na bagay na sinasabi sa atin na gawin po natin, i-apply natin sa ating buhay. Pero bago yan, tingnan po muna natin yung, sabi ko yung, bilang magtatapos mga kapatid, lagi niyo isa-isip ang mga bagay na harapat-dapat, yung mga bagay na ito. Sa English po, babasahin ko, finally, brethren, whatever things are true, yung kung ano yung totoo, ayan, sabi ko, mga bagay na totoo. So sabi po dito, pag sinabi totoo, walang kasinungalingan. At ang alam ko lang na eksakto at totoo ay yung sinasabi po ng Biblia, sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi minsan kami mga pastor, mga leader, nagkakamali kami sa aming mga salita. Pero kung meron dapat na eksakto at totoo na walang kasinungalingan na kapag nakatwiran, ito po yung salita ng Diyos. Yung katwiran, yung salita ng Diyos na eksakto at totoo. Sabi nga po, yun po yung tinutukoy dito na things are true. Ito yung salita ng Diyos. So we should think on God's revealed truth. So pag hindi mo alam kung ano yung totoo, mahihirapan ka talaga mag-isip kung ano yung dapat mong gawin. Kasi nga, hindi mo alam kung ano yung totoo. Kaya nga, hindi ka pa born again, hirap na hirap kang piliin kung ano yung tama at ano yung mali.
Ngayon, nung na-transform ka na, nabago ka na, ano po, meron ng taga-tulong, yun yung banal espiritu, kasi nga, binagong buhay na na-born again ka na. So, nabautismo ka na. So, meron ng banal espiritu na taga-tulong. Ano po, na para mag-desisyon ka na, ito yung tama, dito ka sa tama. Dito ka sa mas mabuti. Ano po. So, yun po yun. So, basahin po natin ang Psalms 119. Psalms 119, verse 15. Naalala ko lang po, nung kami po bago-bago pa lang mag-asawa, syempre, wala pa akong nangyayari. Ano po, ang naglalaro ko sa isip ko, baka na ganun capacity yung mga bagay na naglalaro sa isipan ko. Baka napakwento lang, baka walang masakyan. Baka siguro, yung ganon. Hindi, parang sabi ko, makikita mo yung ngayon, punong-puno na ng negative, punong-puno na ng, kasi syempre, habang tumatagal ng pagsasama, eto na, nakikita mo na yung mga nasasaktan na yung kalooban mo, nakikita na lahat dito. Kaya ngayon, every time nalalabas siya, no po ito noon kami, bago-bago na lang. Pangit na naman naglalaro sa isip ko, naku na, yun yun, nasa ganito, nasa ganyan. Ang dami ng mga pangit na lang. Kaya talaga dito nagsisimula sa puso. Dito nagsisimula. Kasi yung nakikita lang walang hindi pa nag-heal. Ibig sabihin, walang kagalingan na puno ng hatred, puno ng galit. So, kaya kung ano ng negative. Kasi yun po yung hindi ma-define ng science. So, dito talaga nagsisimula yan sa kalooban, sa puso. Kaya ako sa puso natin ng Diyos. Dahil alam ng Diyos na ito, yung maling isipan natin ito. Ano po? So, sabi ko sa 119, verse 15, ako'y laging mag-aaral, sabi po dito, ako'y laging mag-aaral sa lahat ng tutunin mo. Yung tutunin mo na tinutunin dito, ito po yung salita ng Diyos, kaya yung ginagawa natin, tayo pinag-aaral. Ng aking maunawaan, pagbubulay-bulayan ko. Verse 16. Verse 27 naman. Okay po. Ilan, no? Verse 27. Tulungan maunawaan iyong mga kautusan, iyong kahangahangang gawa, lubos kong pag-aaralan. Sabi po ba? Verse 48. Mahal ko ang iyong utos, ito'y aking ginagalang. Sa aral mo at tutunin, ako'y magbubulay-bulay. Okay po? Verse 5. 148, verse 148. Hindi ako makatulog magdamag, na laging gising at aking binubulay ay ang bigay mong aralin. Alam niyo pa, naranasan ko ito sa buhay ko, yung parang sobrang